Ardo. Amen. Salamat sa praise and worship team. Thank you for our praise and worship team sa napaka sarap na pagpupuri sa Panginoon. Amen. Palakpakan naman natin yung ating praise and worship team. Yan. So today is December 8, second week ng ating pananambahan. Actually, we are third week na nagsaservice sa ating new place. And salamat sa Panginoon. Gusto ko lang i-recognize yung mga leaders na alam ko na in their part, nag-e-effort sila para sa nakalipat ho tayo sa ating new venue dito ho sa may Katmon Marketplace. So ang Community of Praise, meron po tayong live streaming at the same time face-to-face. Amen. So kung meron ho kayong mga Facebook, just like our page, at pwede nyo pong balikan yung ating pananambahan doon. If you miss our service, pwede rin po kayong pumunta dun sa ating page, Community of Praise. So we welcome everyone today, yung ating mga tawag doon, mga online viewers. Magandang hapon po sa inyo. Afternoon po ang service po natin. And I hope that we could serve to you. Kasi alam niyo po, naniniwala ho kami na ang platform ng online ay napapanahon sa church upang ang salita ng Diyos ay patuloy talagang marinig. Mensahe. Ang pangit naman ho nun, iilan lang ho tayo nakakarinig ng salita ng Diyos. Samantalang, if we go live, if we use yung ating online, mas marami pong makakarinig ng salita ng Diyos. And we do not want to duplicate our service kahit isang service lang. And if you miss our service, nasa online po yung ating sermon. At sisikapin rin ho natin, pati materials, mababahagi ho natin sa ating page. Amen po ba? Pwede bang ngitian mo yung katabi mo? Batiin mo naman yan. Sabihin mo, maganda ka pa sa hapon. Sabihin mo sa kanya. Okay? Sabihin mo rin sa kanya, mamaya, magkita tayo dyan sa 7-Eleven, ililibre kita. Yan. Okay. So, patuloy ho tayo sa mensahe ho natin. Nandun na ho tayo sa series na sinimulan ho natin, Life in Motion. And one of the things na tinalakay ho natin, bigyan ko lang ho kayo ng review. Doon sa part 2, I think that's part 2. Part 1 is temptation, part 2 is tukso. Kasi itong part 8 na didiscuss ho natin, ang title ho nito, Digmaan or War, may connection ho ito doon sa part 2 na diniscuss ho natin, which is tukso. And I'd just like to recap, yung pinag-usapan po dito sa tukso sa James chapter 1 verse 16. So sabi dito, basahin ko muna mula 14, 15 hanggang 16. Sabi po dito, temptation comes from our own desires. So yung tukso, saan nagsisimula? Sa ating mga kagustuhan, mga desires, which entice us and drag us away. Verse 15, those desires give birth to sinful action, and when sin is allowed to grow, it gives birth to death. So don't be deceived, be misled, my dear brothers and sisters. So, ito pong topic ho natin ay may kinalalaman sa mga desires ho natin, sa mga tukso. Kaya lang, ang title ho nito, Digmaan. Yung tukso,
na nasa loob, yung digmaan na nasa loob, no? Na lumalabas. Okay? So, nagsimula dun sa desires and then naging digmaan dahil lumabas. Kaya binanggit ko ho yun kasi itong digmaan na ito, madalas nakikita ho natin sa loob ng pamilya, sa loob ng church. No? When there is a relationship, there is always conflict. At pagka lumala, yung conflict, nagiging nagiging mga awayan, nagiging mga quarrel, dumadamay na yung maraming mga tao. Kaya ito yung titignan ho natin. And samahan niyo ako, babasahin ho natin itong chapter 4 ng James, verse 1 to 12. Okay? So pwede ba tayong lahat ay tumayo? Sige, tayo po tayo. And sabayan niyo po ako habang binabasa ko itong mga talatang ito. Okay? Ano ba ang pinagmumulan ng mga pag-aaway at alitan ninyo? Hindi ba't ang masasamang kagustuhan na naglalaban-laban sa puso nyo? May mga ninanais kayo pero hindi nyo nakamtan. Kaya handa kayong pumatay dahil dito. May mga gusto kayong makuha at kapag hindi ito nangyayari, nag-aaway-away kayo. Hindi nyo nakakamtan ang mga ninanais nyo dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. At kung humingi naman kayo, wala kayong natatanggap dahil humihingi kayo ng may masamang motibo para mapagbigyan ang sarili niyong kasiyahan. Verse 4, kayong mga hindi tapat sa Diyos, hindi niyo ba alam na kaaway ng Diyos ang umiibig sa mundo? Kaya ang sino mang nagnanais makapagkaibigan sa mundo ay ginagawa niyang kaaway ang sarili ng Diyos ang sarili niya. Verse 5, huwag niyong isipin na walang kabuluhan ang mga sinasabi ng kasulatan. Ayaw ng Espiritong pinatira sa atin na may kaagaw sa pag-ibig niya. Ngunit sapat ang biyayang ibinigay ng Diyos, kaya nga sinasabi sa kasulatan, kinakalaban ng Diyos ang mga mapagmataas pero kinakaawaan ng Diyos niya ang mapagpakumbaba. Verse 7, kaya magpasakop kayo sa Diyos, labanan niyo ang diablo at lalayo ito sa inyo. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit din siya sa inyo. Kayong mga makasalanan, mamuhay kayo ng malinis at kayong mga nagdadalawang isip, linisin niyo ang inyong puso. Maging malungkot kayo at maghinagpis dahil sa mga kasalanan ninyo. Palitan ninyo ng mga pagdadalamhati ang pagsasaya ninyo. Verse 10, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Mga kapatid, huwag ninyong sirain ang isa't isa ang naninira o humahatol sa kapatid niya ay nagsasalita laban sa kautusan at humahatol sa kautusan. At kung ikaw ay humahatol sa kautusan, hindi ka na tagatupad nito kundi ng hukom. Kung isa ka ng hukom. Verse 12, ngunit ang Diyos lang ang nagbibigay ng kautusan at siya lamang ang hukom. Tanging siya ang may kakayanang magligtas, magparusa, kaya sino ka para husgahan ang kapwa mo? Pagbasa ito sa James chapter 4 verse 1 to 12, ang salita ng Diyos
Version. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, nagpapasalamat ho kami sa hapon na ito. Malaya ho kaming nakakarinig, nakakapagpahayag ng iyong salita. Maramatin mo ng oras na ito ay maging mabunga sa pakikinig, pag-aaral ng iyong salita. Ang bawat isa sa amin at even our viewers ay napagpala na sa pagbasa ng salita na to. Patuloy mong gawing makabuluhan ang oras po namin sa aming pakikinig ng iyong salita. Pagpalain mo ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, makakaupo na tayo. So sabi ni Chuck Swindoll, fighting is something that comes to us naturally. We are born for conquest. Kaya lang, dapat ang conquest linalagay sa lugar. Ang conquest, ang digmaan, meron tayong 3 common enemy. The world, ourselves, and Satan. So, ang enemy is not meant for each other. So, tignan mo yung kapatid mo. Sabihin mo, hindi ikaw ang kaaway ko. Hindi ikaw ang kaaway ko. Kaya lang ito nakakalungkot. Bakit may mga digmaan nangyayari sa bawat isa sa atin? No? Will you continue to allow ako bata pa lang ho ako, nakakakita na ho ako ng nag-aaway sa church. Nagkakwarel, nagbabangayan. At nakakalungkot dahil mga Kristiyano ang involved sa mga quarrels. At totoo yung sabi ni James rito, kung sa pamilya nagkakaroon ng mga away-away, ano pa kaya sa church? Meron ba ditong pamilya kayo tapos hindi kayo nag-away? Di ba? Nangyayari kahit nga kayo mag-asawa, nagkakaroon ng bangayan, pagtatalo. No? Kaya lang, hindi yun na maganda if humahantong sa hindi maganda yung pag-aaway, pananakit, at kamatayan. Ito yung sinasabi ni James rito. Nung sinusulat niya to, ang audience niya ay mga Kristiyano. No? Mga Kristiyano ang audience ni James rito when he was speaking about conflict. It is never mga unbelievers. Although there are immature Christians inside the church, but we believe that everyone who comes to church are being born of God. Siguro may mga process na ginagawa ang Diyos sa mga tao. Kaya dapat maging maingat ho tayo sa mga paghuhusga ho natin sa kapwa. Tinapik rin ho natin yung discrimination, and part of that, pinag-usapan ho natin na hindi ho tayo nagpe-prejudice, nagdi-discriminate ng kapwa po natin. Kasi pagka nagdi-discriminate ho natin, ito na po yung mga agenda ho natin. Ang discrimination ho kasi, nakatago po yan sa sarili. Kaya ang pwede lang hong magbigay ng favor, maghusga ang Diyos. But we are Christian are not to judge one another. We are to love one another. Yan ang sabi ng Bible. We are need to pray for one another. We are to love one another. We are to do kindness sa bawat isa. But it is never related to judging, to discrimination, to prejudice. Kaya ito yung nakikita ni James when conflict inside the church happens. Bakit nangyayari yung conflict sa loob ng church? No? Bakit nagkakaroon ng conflict sa loob ng church? Let me say this quote, in life we often find ourselves
struggled and challenged by many fights in and out. And in our church, or many churches, if not all, are experiencing the same path. Sa loob ng church, may bangayan. Sa loob ng bahay ho natin, may mga Kristiyano, magkakapatid, may relationship. O ito, wag na ho tayong lumayo. Paglabas ho ng church, ano susunod? Yung bayan ho natin, yung Pilipinas, may bangayan. Tapos, dito ako sa side na to, dito ako sa side na to. Lalo na ho ngayon, mainit ho ang politika. Di po ba? And then we take sides. So ano nangyayari? Nadi-divide ang nation. I was looking sa Syria ho ngayon. Alam niyo ba ang Syria ngayon, nawala na ho yung presidente nila. Na-torn na ho yung country nila. And a lot of people are dead. Imagine, pagka pumasok ho yung mga conflict na yan sa isang nation, magkakaroon ng mga rebelde, magkakaroon ng mga paksyon ng kalaban ng gobyerno, paksyon ng tinatawag ng mga makakaliwang grupo, at paksyon ng mga tinatawag ng mga Muslim extremists. What will happen to a nation? You will divide the nation. You will bring conflict. And what happened? The nation is destroyed. Ito nangyayari na ho sa Syria. Yung presidente na ho, umalis na ho, pumunta na ho sa ibang bansa. Naghihingi ng asylum. Why? Because nagsimula sa conflict. So, even inside the church or inside our family, we need to see itong sinasabi ni James, ina-address ni James, saan nanggagaling ang conflict. So, the origin of conflict and quarrel. Tignan ho natin yan. Pag sinabing conflict, ay ibig sabihin ng conflict, ito ay problema between two persons. Pag sinasabing quarrel, ito ay problema between many groups. So may damay na, hindi na dalawang tao, may damay ng ibang tao. So, ito yung origin of conflict and quarrels. So, mahalaga na ma-address ho natin to see how James addressed the situation between Christian. So dito, ang kausap ni James, ang context nito, kapwa Kristiyano, between Christians, and particularly Jewish Christians. Kapwa Hudyo at kapwa Kristiyano, nakakilala kay Kristo. So bakit may conflict? No? Kala ko ba Kristiyano na, di ba pagka Kristiyano na, dapat wala na tayong conflict. Kaya lang meron hong mga immaturity eh. Kaya nga sabi ko, dun sa James 1, verse 16, ang pinanggagalingan ho ng verse 14 dito, ng mga conflict ho, ay yung mga temptation, mga tukso that comes with our own desires. No? Nadadrag away tayo, natatangay tayo, and those desires give birth to sinful actions. May mga desires. At dito, babanggitin ni James yung mga desires. Bakit nagkakaganon ang mga Kristiyano? So ano ba ang pinagmumula ng mga pag-aaway-away, alitan ninyo? Particularly to the Christian group, the Jewish group in his time, bakit sila nag-aaway? Ninyo. So, meron talagang quarrel, meron talagang faction, problema dun sa loob. Eh kung sa pamilya nga, eto na, hindi na ako lalayo. Kung yung mag-asawa nga, nag-aaway. Di po ba? Gaano pa sa loob ng church. So, dito, makikita natin that between both Christian Jews, merong mga
pag-aaway-away. Sometimes itong pag-aaway-away, may levels daw yung pag-aaway-away natin. Nagsisimula muna sa plastikan, di ba? Sino yung may issue ka doon sa isang tao, tapos plastikan muna kayo. Hi, kamusta? Beso-beso. Hello. Di ba? Pero deep inside, meron ng something. And then, pag hindi ho na ayos sa plastikan nyo yun, pupunta na yan sa next level, tampuhan. Hindi na nagkikibuan, bablock na, unfriend na, tampo na eh. Tama, mali. Diba? Susunod, parinigan na. Eto na. Nagsasalita na sa wall niya. Tapos, sasawsaw yung iba. May mga sawsawera kasi yan sa social media eh. Sino ba yung pinariringgan mo? Ilagay mo na. Tag mo na. Diba? So, and then, wala nang pansinan. At, diba, una, plastikan, tampuhan, parinigan, tapos, wala nang pansinan. Yung panlima, umbagan na. So, nakita niyo yung levels ng pag-aawayan. Kaya lang, nakakalungkot to kasi usually those who are close to you, family members, or Christians, ito yung sinasabing conflict. Pero pag tinignan ho natin sa verse 16, ang ugat po niyan ay desires. When we are dragged away, we are enticed, and it is give birth to sin. James 1:14-15. So sabi dito, do not be misled. So ito yung nagiging problema, misled, deceive, yung mga taong yon. Amen po ba? Tama po ba? Yung usually involved sa mga quarrels, usually they are misled, immature Christians. Kaya nga dapat ho talaga lumalago ho tayo sa biyaya ng Panginoon. At kung ikaw mature na Christian, panatilihin mo ng lumago ka sa biyaya ng Panginoon. Kasi ito yung tanging way para maiwasan yung conflict. Kung magpapalago ho tayo sa church, may mga conflict ho talaga. You see, it takes leaders to grow a church. Kaya yung mga leaders, sila din nag-hold ng relationship. Dapat highly sociable ang bawat mga leaders ho sa atin. Kung gusto mong mag-grow ng isang cell group, you need to know how to resolve conflicts inside your cell group inside the church. Amen po ba? So dito makikita natin, we will go to the next slide, ang evil desires po talaga ang nag-uudyok kung bakit may mga conflict nasa sa atin, nasa sa loob. Ang digmaan talaga bago lumabas sa loob muna. So sabi dito, hindi ba't ang masasamang kagustuhan naglalaban sa puso nyo? This is a conflict inside. You have issues, you have conflict inside, and then it goes out. Yung sa part to na tinapik po natin is about tukso. Chapter 1, verse 14, 15, ito na yon, yung mga desires. Kaya inulit-ulit ni James ito sa chapter 4 at sinasabi, yung mga masasamang kagustuhan na naglalaban sa inyo. Ano ba yung evil desires? Evil desires can be considered a strong urge or craving to do something that is morally wrong. So, ibig sabihin, meron kang gusto na alam mo naman mali. Na alam mo naman makakasama sa kapwa mo o sa ibang tao. Pwedeng ito'y galing sa masamang isip na makakasakit sa kapwa mo,
or isang gawa na against ethical principle that will cause harm to others, that's we call murderous thoughts. Kasi alam niyo, binanggit ni James Hugh rito yung pagpapatayan eh. Mamaya, titignan ho natin, no? Kapwa Hudyo ka, Kristiyano ka, you are bought by the blood of Christ, and yet gusto mong pumatay, meron kang murderous thoughts. Sabi ni Jesus, yung maghalit ka sa kapatid mo, that is equals to murder. No? Kaya makita mo na itinaas ni Jesus ang mga commandments. Yung huwag kang papatay, huwag kang magtatanim ng galit sa kapwa mo. Kasi pag nagtanim ka ng galit, murderous na yun. So you see, these are evil desires that comes in our life. So, 3 premises of evil desires. Ano yung sabi sa verse 2 rito? May mga ninanais kayo pero hindi nyo makamtan, kaya handa kayong pumatay. Dahil dito, may mga gusto kayong makuha, at kapag hindi ito nangyari, nag-aaway-away kayo, hindi nyo makakamtan ang mga ninanais nyo dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. So particularly, there are Christians inside this circle that had desires to hurt, to harm somebody. So makita natin, 3 premises of evil desires. Una, yung lust. Ikalawa, envy. At ikatlo, yung lazy. No? Yung ano yung lust? Ibig sabihin, meron kang craving for pleasurable things. Di ba sasabihin natin, Kristiyano naman ako, Lord. Bakit yung masamang taong yun, bine-bless mo? Bakit ako hindi? Di ba may mga ganyang kaisipan tayo? Nagsiserve naman ako kay Lord. So, I was thinking the same. Sabi ko, o nga no, Kristiyano ako. Then I will say to my wife, alam niyo kasi may inuuna tayong mas mahalaga kaysa sa pansarili natin. Kung hindi lang natin fina-fund ang church, ini-involve ang buhay natin, di magtatrabaho na lang ako, mabibili ko yung mga gusto ko. Kaya lang may vision tayo eh. So makita natin, we lost things. Meron tayong mga kagustuhan sa mga pleasurable things. Those are desires. Kaya lang, itong evil desires na to, naglalast ka na sa mga bagay na yun, material things. I remember, Gehazi, yung alalay ni Elijah, no, when he lusted the things na ibibigay ni Naaman kay Elijah, hinabol niya eh. And he hid some of those rewards na dapat ibibigay ni Naaman, at yun ang naging dahilan sa downfall of his leadership. Next in line siya kay Elijah, si Gehazi. Lusting and craving for personal pleasurable things. Sino pa ba yon sa Acts chapter 5? Ananias and Sapphira. Di ba? Sabi nila, may ibibigay kami. Pagkatapos, part na ibibigay nila, may kinuha sila. At pinalabas nila, ganito kalaki yung binibigay nila. So ito naman, nagbibigay, kaya lang, parang meron silang pride na gusto nila masabi, ganito yung binigay nila, hindi naman. They are taking credit of something they are not. Pwede naman i-declare yung tama.
But what happened is they lusted for position, maaring position. Dahil sa panahon na yon, maraming mga nagbibigay sa apostol, no, ng mga gifts, mga land, possession. Kaya makikita nyo, importante po yung puso po natin. Because if we lust, craving for pleasurable things, these are the premises of evil desires, materialism. Another, yung envy, pagkainggit, no? Discontent or resentment by someone else possession or qualities. Ito yung yung nangyari kay Ananias and Sapphira is more of envy. Because pag binabasa ko yung Book of Acts, maraming mga nagbibigay sa mga apostol, nagbebenta ng kanilang mga ari-arian at binibigay sa mga apostol. And he envy at meron siyang resentment of those people na nagbibigay. Gusto nila tapatan yon. Kaya importante mga kapatid, ito yung possession ng isang tao, yung qualities, ayaw mo sila, gusto mo higitan yung maibibigay nila, or kaya ayaw mo may mas nakakataas sa'yo. Inggit. Okay? Ikatlo, lazy. Sabi ni Santiago dito, hindi niyo nakakamtan ang mga ninanais niyo dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. Ba't hindi humihingi? Kasi lazy nga eh. Failure to pray because we're too busy fighting. No? Kaya alam nyo, ang biyaya ho kasi ng Panginoon, let me just share you some principle ng salita ng Diyos where it comes to money management. Ang principle kasi sa Bible, sabi ni Solomon, chances comes to everyone. Ang pagkakataon, dumarating sa lahat. Okay? Kaya pag dumating yung pagkakataon na yon, seize that opportunity. Sabi rin sa Bible, ang ulan, umuulan sa mabuti at masama. Ibig sabihin, sabi rin ng Bible, seed time and harvest time. Ano ibig sabihin ng mga principle na yon? Ibig sabihin nun, meron ho talagang blessing ang Diyos na dumarating sa mundong ito. Position yourself to be blessed. So yung pagkakataon na yon, sabi ni Solomon, pag dumating iyon, may mataas na offer na trabaho. Halimbawa, 60K, IT. Brian, IT, pagkatapos, kinakailangan ganitong kahusay. 60K. You need to position yourself to that kind of qualities. Talagang magpe-pray ka, Lord, bigyan mo ako ng 60K. Pag sinabing nagpe-pray ka, sinasamahan mo ng gawa. Hindi ba pwedeng nag-pray ka lang, lalagpak na lang sa iyo. Magsisikap ka talaga. Don't be lazy. Are you listening? Kasi yung ulan, yung araw, sisikat sa mabuti at masama. Kaya makita nyo, yung masama, naambunan. Kasi righteous and just natin eh. Hindi siya para sa Kristiyano lang ang blessing. Lalo pa kung Kristiyano ka. Lamang ka kasi kung alam mo ang principle of seed time and harvest time, you will position yourself to seasons. Are you listening? O, season, mga kabataan. Ano season nyo? Season ba ng pag-aasawa nyo? Season ng pag-aaral. O, bakit gume-girlfriend kayo? O, so kung gagawin nyo yan, girlfriend kayo, wala kayo sa position of blessing. Ngayon, sasabihin mo, bakit siya bine-bless ako? Hindi. Kasi hindi nyo alam yung principle ng harvest seasons. Hindi mo alam yung sinabi ni Solomon that chances happens to all. Hindi mo alam yung principle ng Lord na ang blessing, mabuti at masama, makikinabang. Yung iba, alam ni manage ang resources ng Panginoon. Sila yung nakakakuha ng pagpapala. Mabuti man o masama. Listening,
dapat Kristiyano tayo, alam na ho natin ang salita ng Diyos. Sabi, don't be lazy. Pray. When you pray, you work that prayer. Gusto mo ng mataas na income, position yourself. Mag-aral ka. Hindi ba pwede tatamad-tamad? Gusto mo ng magandang pamumuhay, 4 years from now, kabataan ka, huwag kang jumowa. Di ba? Dapat, alagaan mo yung sarili mo and position yourself to handle God's wealth. Magtrabaho ka, mag-work hard ka, so that your prayer will be answered. But if we are busy fighting, nakikita mo yung iba, imbis na pagyamanin mo yung sarili mo, ito yung sinasabi dito, you lust, you envy, you are lazy. So, verse 3, at kung humihingi naman kayo, wala kayong natatanggap dahil humihingi kayo ng may masamang motibo para mapagbigyan ang sarili niyong kasiyahan. So we need to know God's Word so that when we pray, God answers our prayer. Amen. So nanalangin ka ng magandang buhay. Alam niyo yung panalangin, sinasabayan ng gawa po yun. Ang panalangin, sinasabayan ng kaalaman ng prinsipyo ng salita ng Diyos. Pray ka ng pray, hindi mo naman alam ang salita ng Diyos. Masisira talaga pamilya mo. Masisira talaga ang buhay mo. Amen po ba? Kaya, so, before we pray, check our intention and motives. Kaya, ang pinakamagandang nagro-rule talaga sa puso natin, salita ng Diyos. Ako sabi ko sa mga primary, may binigay akong apsa nyo. Ilang percent na doon ang nababasa nyo sa Bible? Ako, binibigyan ko kayo ng pinapayagan ko kayo, Pastor, ilang percent ka na dyan sa app mo? Binabasa nyo ba yung Bible daily? Ilang percent ka na? Istorya mo nga sa akin yung binasa mo. Why? Because ako naniniwala ako kahit hindi ka nag-aral ng Bible school, magbasa ka lang ng Bible, 1 translation a year. After 3 years, pwede kang tumayo rito. 1 translation a year, basahin mo. Why? Because ito yung isang importanteng motibo para matuto tayong manalangin, alam natin ang prinsipyo ng salita ng Diyos, and also always checks our heart. So, remember, real prayer allows God to come to our rescue in His way. Ang totoong panalangin, iyan ang gusto ng Panginoon, yung panalangin, natutugon siya, liligtas niya tayo. But we need to know God's principle. Huwag yung out of selfish motive na nanalangin ho tayo. Gusto ko nung Louis Vuitton na bag, Lord, kasi meron siya. Gusto ko ng motor ni Marvin kasi meron siya. Mali ang prayer eh. Dapat ang prayer mo, Lord, bigyan niyo naman ho ako ng motor para makapagtrabaho ako lalo ng mas ayos, upang makapag-serve ako lalo sa iyo, makapagbigay ako lalo sa iyo. Ganon. O kaya mapabilis yung aking travel, transfer. Ako nananalangin ho ako ng sasakyan eh. But, alam niyo, tinanggal ko yung dati gustong-gusto ko ng sasakyan. Kaya lang tinanggal ko sa heart ko. Hindi pa naman kailangan eh. I have motorcycle, malapit ang church. Okay lang sa akin, kahit walang sasakyan. Darating yun kung darating. Laging ang desire ko sasakyan dati eh. No? Nung nag-G12, sabi ko, wala na ako ibang naging desire kung hindi church facility, Lord. Church facility. Diba? Alam na mga primaries yan. No? Wala akong ibang desire kung hindi mapaglingkuran ka, mapalago ang gawain ng Panginoon. Amen? Kaya, these are real prayers. Another is wrong
motivation. Ano yung wrong motivation? Tignan nyo itong wrong motivation. Kayong mga hindi tapat sa Diyos, hindi nyo ba alam na kaaway ng Diyos ang umiibig sa mundo? Kaya ang sino mang nagnanais makipagkaibigan sa mundo ay ginagawa niyang kaaway ng Diyos ang sarili ninyo. So yung word ho rito, mundo, galing sa word na cosmos, worldliness. No? So worldliness, cosmos, ang kaisipan mo ay separated sa Diyos. When you said cosmos, worldliness, the world apart from God, ibig sabihin, yung mga polisipiya, mga kultura ng mundo na against sa Diyos. That is cosmos, worldliness. Alam niyo po ba na ang mundong ito hindi na ho para sa atin. Bilang mga Kristiyano, dapat hindi ka although hindi ka na nag-i-enjoy sa mundong ito. Tignan niyo, mag-i-enjoy ka ba niyan? Lahat ng presyo tumataas. Gera, lindol, baha. Katataas lang ng kalsada, taas na naman ng kalsada. Kung hindi taas ng kalsada, lindol. Kung hindi lindol, politika, rebellion, faction, conflict. Gusto mo ba yung mundong ito? Kadi-disciple mo lang ng tao, kaaya mo sa Panginoon, ikaw pa masama. Kinakayag mo sa Diyos, ikaw pa masama. Minamasama ka ng mundo eh. Totoo lang, ang mundong ito, worldliness, cosmos, is apart from us. Hiwalay sa atin at sa Diyos. And this is hostiles towards God. Another cosmos motivation, believers warred when they attempt to satisfy their inner desire by worldly cosmos motivation. So ito yung inner desire. Hiwalay sa Diyos, gusto yung mundo. Kaya sa church, meron ho talagang ganito. Why? Because there are people inside the church na bata pa sa pananampalataya. Kaya ang goal po natin, mga kapatid, mag-grow tayo at magpalago rin tayo ng ibang tao. Amen. Kaya kayo po, linalagay sa training, meron tayong mga mentoring, meron ho tayong mentoring, may mga G12 meeting ho tayo. Kasi ang goal ho natin, itong inner desires ho natin, itong worldly motivation, mawala. Kasi our greatest enemy is not Satan, it is the world. It is self, rather. Yan ang greatest enemy ho natin, sarili. Yung inner worldly motivation. Yung pushing, fighting, demanding, until you get exactly what you want. So iwasan niyo po yan, mga kapatid. Cosmos motivation. Worldliness. Yung mga principles ng cosmos motivation is in practice. Amen? Siguraduhin niyo lang, lahat ng gagawin niyo po ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ako nga sa pastor, I will check every motives I have in my heart. Ito ba'y para sa bakit tayo magla-live stream? Bakit mag-effort ka ng live stream? Ang mahal-mahal ho ng mga gamit dyan. Aaralin mo pa. Magpa-pay face-to-face tayo. Ang mahal-mahal ho ng facility. Pero maitawid ho natin ang salita ng Diyos, that is my motivation. Magawa ho natin yung Great Commission ng Panginoon. Magkaroon ho tayo ng platform to really serve and give glory to God. Amen? Ikatlo is result of cosmos motivation.
Ano yung result ng worldly motivation na ito? Hostility towards God, pagkapuot, pagsalungat. So check nyo po yan mga kapatid. Enmity against God. Paglaban, pag-away. Kaya kung meron ho tayo mga maliliit na differences, sabi ng Bible, pagka meron kang conflict do sa tao, huwag mo nang hintayin lubugan ng araw. Why? Because tutubuan pa ho ng ugat yan at magiging kasalanan na. Yun yung sa James chapter 1 verse 16. So the remedy, ito yung remedy. Sa lahat ng pinakita ko sa inyo, ito yung remedy, the power of the Holy Spirit. Verse 5, huwag ninyong isipin na walang kabuluhan ang sinasabi ng kasulatan, ayaw ng Espiritong pinatira sa atin na may kaagaw sa pag-ibig niya. So, in you, na-regenerate na ho kasi yan. Ang una ho kasing ginawa ng Diyos sa atin, rinidim tayo. Rinidim tayo. Then, rinirenew tayo. And then, rini-restore tayo. Yung redeem, ibig sabihin, one time, big time po yan. Yung Holy Spirit, na born again ka, nakilala mo si Jesucristo, meron kang aha ng Christianity, na bago ka. Pero yung renewing, mahabang proseso ho yun. Hanggang nabubuhay ka, may renewing. Sinasanctify, linilinis ka ng Lord. Kaya may mga paksyon sa church. Now, yung redeeming, nandun na ho yung banal na spirito sa atin. The day you become a child of God, the Holy Spirit, tumira na sa iyo. At ayaw ng banal na spirito na tumitira sa atin na kaagaw ang pag-ibig. So, ibig sabihin, gusto ng Holy Spirit, ang desire niya is always to glorify God, to do the will of the Father. Pag ang gagawin mo, para sa mundo, para sa sarili mo, ayaw ng Lord no, ng Holy Spirit. So, the key is the power of the Holy Spirit. Binigay ng Diyos sa iyo ang kanyang Spirit because He jealously desire the entire devotion of your heart. So, sabi ng Lord, kay Israel, a day will come that I will replace your heart of stone into the heart of flesh. Kasi ang titigas ng puso, papalitan ng Diyos. And this is the day that the Holy Spirit speaks in you. Amen. So meron ba kayong ganun na nagwa-war within, na naiinis talaga ako sa taong ito eh. Pero alam mo, salamat na lang, Lord. Salamat na lang, Lord. May Jesucristo ako. Lord, bigyan mo ako ng patience. Ayan na, yung Holy Spirit. Binigyan ka na ng love, joy, peace, patient, gentleness. Yung gentleness, ang tagal ho nun. Ang gaspang pa ng ugali mo, ang tagal mo ng Kristiyano, ang gaspang pa ng ugali mo. So, inaayos tayo ng Panginoon. And this is the key, the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit, upang tayo po, ang entire devotion natin sa Diyos. Okay? So could you give me, 10 minutes pa? 10 minutes. Okay. Yung desire natin, ang devotion natin sa Panginoon. So God claims our entirely Himself. Gusto ng Panginoon, sa Kanya lang tayo. Alam niyo ba na isang katangian ng Lord, He is a jealous God. Kaya nung si Israel, sumamba siya sa mga Diyos-Diyosan, si Lord, dinisiplina niya si Israel. He disciplined Israel. Iniscattered niya sila sa iba-ibang panig ng mundo.
Magsaserve kayo sa Babylonian, babalik kayo uli sa Israel, magkalat uli kayo. Pag tinignan niyo yung disiplina ng Diyos kay Israel, grabe po. 1948 lang ho sila naging bansa. Just 1948. At kahit ngayon, nakita niyo ho yung ginagawa ng mga nation against our Israel. Kaya ang Israel, dapat sinasama ho natin sa prayer yan, mga kapatid. Pray for the peace of Jerusalem, of Israel. So makita natin na talagang dinisiplina ng Lord sa Israel because He is a jealous God. Tingin mo si Lord, papayag siya, mawala ka sa Kanya? Papayag siya na mapunta ka sa mundo, nakilala mo na siya, ilinagay niya ang spirito niya sa iyo, papayag siya na lalayo ka sa Kanya? No, He will discipline you. Kaya yung mga nangyayari sa buhay natin, akda ng Diyos po yan. May purpose, bakit nararanasan mo yung mga bagay na yan? Because hindi ka matuto-tuto. He wants our devotion. Every human heart, He wants to save everyone. The time we surrender our fights to God is the time our fight subside. Pag ikaw, winild nyo, nag-submit ka sa Panginoon, Lord, I surrender lahat ng laban mo. Sa mundo, lahat ng laban mo sa kapwa mo, yung enmity mo against men, it will subside. But you need to surrender your will to God. No? So, importante ho yung power of the Holy Spirit. Ikalawa, the principle. No? Sabi po rito, verse 6, ngunit sapat ang biyayang ibinigay ng Diyos. Kaya sinasabi sa kasulatan, kinakalaban ng Diyos ang mga mapagmataas, pero kinakaawaan niya ang mapagpakumbaba. Anong principle? Abundant grace. Alam niyo ba ang biyaya ng Diyos? Habang dumadami ang kasalanan, dumadami ang biyaya. Kaya sabihin niyo, Lord, gusto kong lumayo sa iyo, wasakin ko na lang sarili ko. Hindi ho mangyayari kasi the more you do things, foolish things against God, is the more grace you will receive from God. That is how good our God is. Abundant po yung biyaya niya. No? Yung kumakalaban ng Diyos, nagmamataas, kinakaaway niya at kinakaawaan niya yung mapagpakumbaba. Yung kinakalaban ng Diyos, ibig sabihin, dinidisiplina ng Diyos. Kaya pag tayo hindi matututo, didisiplinahin ka talaga ng Diyos. Hindi ka matuto sa pera, padadaanin ka talaga ng Lord doon. Kasi gusto niya yung better sa'yo. Pag ikaw conflict ka with people, papadalang ka niya mga taong iinisin ka talaga. Papadalang ka talaga ng mga taong tatry talaga yung patient mo, yung galit mo. Matutoksuhin ka, bibigyan ka talaga ng tukso ng Lord. No? Bibigyan ka talaga ng until you learn your lesson upang matuto ka. No? So, the greatest grace is the principle of God is saying, I'll give abundant grace to those who are willing to humble themselves and wait. Trust me and draw your strength from me. So, bibigyan niya ng biyaya, kahabagan, yung nagpapakumbaba at didisiplinahin niya yung nagmamataas. Whether you are a Christian or an unbeliever, the same rin, ang gusto ng Panginoon maligtas ng tao. Sa unbeliever, padadaanin ka ng Diyos sa mga problema upang mag-yield ka rin sa Kanya. Sa isang mananampalataya, ganun rin po, didisiplinahin ka ng Diyos. Ikatlo, pagpapakumbaba, humility of the heart. Verse 7 to 9, nakita natin yung submit to God, resist the devil, draw near to God, and cleanse hands
and purify our hearts. No? So, dapat marunong ho tayong magpakumbaba. Ang biyaya ng Diyos, sagana po yan sa atin. Kaya lang, we need to submit to Him. We need to resist every temptation. We need to draw near to God. We need to cleanse our hands and purify our hearts. Yan ho yung nagpapakumbaba. No? Kasi nagpapakumbaba ka pa, gusto mo naman sa kasalanan. Hindi ho pagpapakumbaba yun. Nagpapakumbaba ka ba kung ayaw mo na mag-submit sa kalooban ng Panginoon? Nagpapakumbaba ka ba kung lumalayo ka sa Diyos? Nagpapakumbaba ka ba kung ang dumi-dumi ng puso mo? Hindi po. Ang pagpakumbaba, humility of heart, nagsasubmit sa Diyos, nagre-resist ho ng kaaway, you draw near to God, and you allow your hands and your hearts to be purified. Sa verse 11 and 12, I like to conclude, don't speak evil against each other, dear brothers and sisters. If you criticize and judge each other, ginamit ho yung word na judge each other, then you are criticizing and judging God's law. Kaya ang paghuhusga, hindi ho para sa ating Kristiyano. Paghuhusga, discrimination, favoritism, prejudice. Pare-pareho lang po yan. Topic ko po yan nung nakaraang part 4 ata, discrimination. Ano? So, your job is to obey the law. That is our job. Not to judge whether it applies to us. God alone who gives the law is the judge. Kaya ang pinakamagandang mag-judge si Lord. Sige. Paano ba maging judge si Lord? Ganito naging judge ang Panginoon. Sabi niya, ang sama-sama mo, dahil sa kasamaan mo, mamamatay ka sa kasalanan mo. Kaya kailangan ng dugo para sa kapatawaran ng kasalanan mo. Nakita niyo yan sa Old Testament. And then 2,000 years ago, Jesus died on the cross for our sin. Ginudge ng Lord, ng Diyos, pinataw ho kay Jesus ang kasalanang hindi naman sa Kanya na para sa atin. And He was crucified, He died on the cross, not because He is a sinner, but He is a righteous. The righteousness of God flows to us. Ngayon, sabi ng Diyos, I favor you din my son. Ganun po ang ginawa ng Diyos. Yung judgment that is upon us, He gave it to His Son, beloved Son, Jesus Christ. Kaya makita niyo po, grabe po yung ginawa ng Diyos. Ang pwede lang mag-judge, pwede lang mag-favor, ang Diyos. Do not practice favoritism. Do not practice discrimination. Kasi alam nyo bakit? Marami ho tayong hindi nakikita. Nakikita nyo lang yung sa unahan. Hindi nyo nakita yung likod. Hindi nyo nakita yung mga pinagdadaanan ng tao. And we are not to judge. We are to love one another, submit to one another, pray for one another, but judging, leave it to God. Christian, church, amen. Kung nanonood ka nitong live streaming na ito, and you are in a church, tapos sabihin mo doon sa church, ganito naman kayo. Alam niyo, lahat ng mga churches, may mga problema. Walang church na walang problema. Amen. And we as Christian, ang trabaho po natin, mag-mature, mag-stay sa church, at pagkatapos,
manalangin, magmahal, mag-submit sa Diyos. Hindi yung bantayan mo yung mali ng kapwa mo. Yun po yung sabi rito eh. But your job is to obey the law, not to judge whether it applies to you. Kahit yung paghuhusga mo para sa sarili mo. God alone who gave the law is the judge. He alone has the power to save or to destroy. So what's right do you have to judge your neighbors? Amen? Kaya alam nyo, kaysa mag-discriminate tayo, mag-favorite, leave all the favoritism to God. Leave all the judgment to God. Give room for grace. Give room for love. Continue to have compassion para sa Panginoon. Amen? Our most powerful tool in overcoming internal struggle is to cultivate a humble heart. Ito po, pagpapakumbaba in the presence of God by surrendering our battles to Him. Ano may mga battles mo? Surrender mo yan. Battle mo sa kapwa mo, sa magulang mo, kahit kanino pa yan. Mga battles mo, mga pinagdadaanan mo, you yield. Immerse yourself in the presence of God by letting your battles. Lord, Ikaw na bahala sa mga battles na ito. At i-guide natin yung agenda ng Panginoon. And we can find peace and strength. Dito ho tayo makakaramdam ng tunay na lakas at kapayapaan. Amen? Sige po, tayo po tayo. I want to challenge you today, if you have conflict dito mismo, may conflict ka, no, sa kapwa mo. May tampuhan kayo, ayusin nyo na yan. No? Huwag nyo nang hayaang lubugan ng araw. Amen po ba? Ngayon, kung may conflict kayong mag-asawa sa bahay, ayusin nyo yan. You will only destroy your marriage. You will only destroy your family. And sino maapektuhan? Settle. Submit to God. Immerse ourselves in the presence of God. Mag-follow ho tayo sa guidance ng Diyos. At doon makakaroon ho tayo ng tunay na kapayapaan. Sige, I want to pray for you. Yung mga viewers po namin, kung nandiyan po kayo, I want to pray for you. That every conflict and struggle you have, ang pinaka-powerful pong lugar para ibabad po natin yung ating mga sarili, i-surrender natin yung mga battles natin sa Diyos. Heavenly Father, we come to you, Lord. Sige, taas ho natin ating mga kamay. Kung ikaw, you are watching this recorded or live, I want to pray for you that God is listening to you. Ang Diyos, ginaguide ka at gusto mong isuko, magkaroon na ng kapayapaan. Do not fight. Let God fight your battles. Ang Diyos nakatingin. Ang Diyos nandyan. If you feel oppressed by people, just submit to God. Find peace and strength in His presence. Ang presensya ng Panginoon, nandito ang presensya ng Panginoon. God is looking into your heart. God is ministering to you at this time. His Word continue na nagsasalita sa iyo right now at binubulungan ka, inuudyokan ka ng banal na spirito na surrender your battles to me. Let me fight your battle, anak, sabi ng Panginoon. Do not fight me. I am the way, the truth, and the life, sabi ng Panginoon. And you have troubles right now. The only peace is in God's presence. You have broken marriages. Baon ka sa utang.
Di mo alam ang gagawin mo. God is here right now. God, His presence is in you. His Spirit is in you. If you are a believer or a non-believer, His Spirit is still there in you. And I believe that you need to be a child of God so that favor can come through Christ in your life. Kung di pa nakikilala ang Panginoon, siya ang favor ng Panginoon para sa iyo. Surrender your life to God. Receive Jesus as your Lord and Savior. Find peace and strength in Him. I pray right now that you would be born again, that you would have the aha of Christianity, that peace and strength would come in your life as you seek His presence. I pray right now to sa mga may kinakaharap na malaking mga problema, personal struggles. I pray right now, find strength in God. Ang Diyos ang susi. Do not fight your battles. It will only get worse. Sabi ng Panginoon, fight my battles. May sarili ho tayong laban. At ang laban na ito ay laban ng Diyos. Hallelujah, Lord. Hallelujah, oh God. Lord, I pray that you would touch everyone in this place, that your presence is here. Minister to us right now. So please pray. Pwede bang hawakan mo yung kamay ng katabi mo at ipanalangin mo siya? Sabi mo, kapatid, I'm here. I wanna pray for your battles. Kung kinakailangan niya ng prayer, whisper a prayer to them. Minister to them. Kung ikaw leader ka, parang ayaw mo nang lumaban para kay Lord. Nandito ang Panginoon. His presence is here. Sabi ng Panginoon, I will fight your battles. Surrender your battles to me, sabi ng Panginoon. Follow my guidance. I will fight for you. Right now, yung mga internal struggles mo, you can overcome here. And right now, cultivate a heart of humility. Bumabad ho tayo sa presensya ng Panginoon. We sing a song. Let's sing a song. Hallelujah. Sige po, tuloy niyo yung prayer. If you are watching right now, just pray. Hallelujah, Lord. Hallelujah, O God. Hallelujah, Lord. Hallelujah. I was rich. I remember who I was. I was lost. I was blind. I was running out of time. Sin separated. Sing this song. The bridge was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your side. So you took my way, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. And now dead
marami pong salamat po, Panginoon. Thank you for your message. Yes, marami po kayong mga struggles, Panginoon. But we always know, by surrendering our battles to you and following your guidance, there will be peace and strength in our life. Lord, salamat. Tinatanggap po namin ang mga salitang ito. Patuloy mong ipaalala ho ito all this week. Remind us with your word. Cultivate a heart of worship in our life. And Lord, we will have peace and strength in you. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. So we continue to worship the Lord, no? Sabi nga ni Pastor kanina, no? We have battle in our life, no? In 1,000 years, no? God, yung Panginoon, no? Matagal niya na tayong pinanalo doon sa battle na yon. When we received our salvation mula sa Panginoon, matagal ka ng panalo, kapatid, no? Kung ikaw sa tingin mo, no, you have failed many times, no? You have failed 1,000 times, no? Sabi nga, hanggat hindi ka pa daw 7 beses, no, nadadapa, tayo lang ng tayo. Because more than 1,000 years, God saved you. He gave His life. He gave His Son to save you, no? Because these battles, no, walang natatalo pagkasama natin